lang Pilipinas ang apektado ng krisis sa langis. Ang buong mundo ramdam ang epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa giyera sa Iran. Paano nila ito tinutugunan? Alamin sa agenda report ni Joel Caballero. Sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis dahil sa giyera sa Iran, kanya-kanyang latag ng emergency measures ang iba't ibang bansa. The whole world of tradable goods being affected simply because there are disruptions. Sa Europa, ipinatutupad na ang cap sa fuel surcharges sa Slovenia. Ang Italy, tatapyasan na raw ang excise tax sa langis at bubuwisan ang excess profits ng mga energy firm. Ang Greece naman maglalabas ng support package worth $346 million para sa Abril at Mayo. Kabilang sa paggagamitan nito ang subsidy for fuel and fertilizers. Sa Kenya, tigil muna ang oil exports para masiguro ang domestic supply. May fuel rationing at babawasan din ng 50% ang buwis sa langis hanggang Hunyo. Ipatutupad din ang fuel rationing sa Bangladesh. May 5-hour rolling blackouts din para makatipid sa kuryente. 50% cut sa fuel excise tax for 3 months at suspensyon ng road user charges ang sagot ng Australia sa krisis. Sa South Korea, restricted muna ang paggamit ng tinatayang 1.5 million government vehicles. Hinihikayat din ang pribadong sektor na sumunod dito. Ang Korea Air naman nasa emergency management mode na simula Abril. The critical fuels that power daily life and trade, such as oil and gas, have been disrupted in a really significant way. So really, in terms of what affects us on a day-to-day basis, we are looking at the cost of transport, the cost of heating or cooling our homes, the cost of food in groceries, the cost of operation for any business, power generation costs globally as well going up. Habang nagpapatuloy ang gulo, nagkukumahog ang ekonomiya ng buong mundo. Para sa agenda, Joel Caballero, Billionario News Channel. Dahil sa kakulangan ng supply, naghihigpit ang mga gasolinahan sa Thailand sa pagbebenta ng langis. Kaya naman ang isang undertaker na pilitang buksan ang kanyang sasakyan at ipakita ang dala niyang labi para mapatunayang kailangan niya ng diesel para sa cremation. Una na kasi siyang tinanggihang bumili ng diesel, kaya ito raw ang nakita niyang paraan para matuloy ang transaksyon. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.